Kendra Sue, dati ginawa mo ang lahat para pilitin akong pakasalan ka. At ngayon, para maiwasan ang diborsyo, pinipilit mo akong magkaanak tayo. Wow, ang gwapo naman. Kendra, Ayoko na sa'yo. Dapat matapos na ang kasal na ito. May 20 milyon sa card na ito. Kunin mo ang pera at umalis ka na. tarantado, umalis ka na. Mag-ingat ka. May mga nakatagong armas. Buti na lang, nasa elite class ako. Ang tela ng damit na ito ay napakaliit. Ito ay simpleng tanda ng pagbagsak ng moral, hindi na ang mga tao tulad ng dati. Bakit parang medyo iba siya? Kendra Sue, gumamit ka pa ng pampakalma para lang makasama ako sa kama. At ngayon, nagpapanggap ka pa na mahinhin dito. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Kaya ito pala ang ibig sabihin ng guro tungkol sa anak ng dating kakilala. Ang tanga naman. Kahit ang tofu ay may utak, pero ikaw wala. Malinaw na ang iyong white moonlight ang nagdroga sa iyo. Pero ako ang sinisisi mo sa halip, hindi lang ikaw ang dinroga niya, kundi nilason ka rin niya. Sa madaling panahon, mapipilay ka. Ano nang sabi mo? Wala akong sinabi. Baka guni-guni ko lang. Sa totoo lang, matutulungan kita. Kasi, anak ka ng matandang kaibigan ni Jabari. Kahit mamatay pa ako rito ngayon, hindi ako matutulog sa'yo. Sino ba ang walang hiyang matutulog sa'yo? Ang pangit ng suot mo, at ang pangit mo patingnan. Ako, magkaka-interes ba ako sa'yo? Nakakatawa. Kung kaya mong tiisin, tiisin mo lang. Hindi mawawala ang epekto ng gamot ng matagal. Hindi mo na kailangang magpakapon para matutunan ang sunflower manual. Sayang, ang ganda pa naman. Pang-display na lang yan sa hinaharap. Naririnig ko ba ang nasa isip niya? Magmakaawa ka sa akin. Magmakaawa ka sa akin. Hilingin mong iligtas kita. Sa ganoong paraan, makakapaghingi ako ng malaking halaga at kikita ng malaki. Magkano kaya ang hihingin ko? 1 gintong bara. Hindi, mas maganda kung 2 gintong bara. Kasi, ang galing ng kakayahan ko sa panggagamot. Maliit na tao, malaki ang gana. Sabi mo, kaya mo akong iligtas. Huwag mong sabihin sa pamamagitan ng pagtulog sa akin. Iswe, sino ba ang minamaliit mo? Ako ay isang milagrong manggagamot. Maililigtas kita sa pamamagitan ng acupuncture. Pero may isang tao na malinaw na tumanggi. Sa tulong ko kanina, ako ay isang taong may matibay na prinsipyo. Bibigyan kita ng 20 gintong bara. Kahit na may matibay akong prinsipyo, handa rin akong tumulong sa iba. Tutulungan na kita ngayon. Anong ginagawa mo? Siyempre, para iligtas ka. Hindi. Hindi mo naman kailangang gawin akong tinik, di ba? Hindi na kailangan yan. Dahil lang sa galit. Ito ang pinaka-importante. Tinatawag mong karayom na pilak itong bakal. Ha? Ginamot kita. Bigyan mo ako ng ginto. Yung card na binasag mo kanina, may 20 bloke ng ginto yun. Ang ginto ko, ang makintab at mamahalin kong ginto. Kailangan kong humanap ng makakasama sa hukay kasama ang ginto ko. Basta mangako ka sa akin na makikipagdiborsyo ka sa akin bukas. Bibigyan kita ng isa pang 20 bloke ng ginto. CJ, kung gayon, gawin na natin yan bukas ng umaga. Dati ayaw na ayaw niyang makipagdiborsyo. Bakit bigla siyang pumayag ng ganoon kadali ngayon? Baka naman may daya to. Sige na, magpahinga ka na. Aalis na ako.
CJ, paano ba binubuksan itong pinto? Ang daming istorbo. Good night. Wow. Ang laki naman ng lawa. Paano siya nagbago ng ganito? Kendra. Alam kong hindi ka masaya na malaman na gusto ako ni Anderson Wow. Pero pagdating sa damdamin, walang tama o mali. Pwede mo akong suntukin o pagalitan, okay lang yan. Pero huwag mo lang saktan si Anderson, ha? Haha. Ang galing mong umarte. Malinaw na ikaw ang nagpanggap na ako. Nilasing mo si Anderson Hu at sinubukan mo siyang pag-initan para makipagdiborsyo siya sa akin. Tapos sinadya mong umarte na parang itinulak kita sa lupa para maawa sa'yo si Anderson. Ang talino mo talagang manloko. Impossible. Hindi ganyan si Camila. Kendra, tinulak mo ako. Kendra, Anderson, iligtas mo ako, Michaela. Malinaw na marunong siyang lumangoy. Pwede na siyang tumigil sa pagpapanggap. Saka, hindi nga 1 metro ang lalim ng tubig. Ituwid mo lang ang mga paa mo at makakatayo na siya. Hindi kasing lalim ng mapanlin lang mong isip ang tubig. Mababaw lang ang tubig, tumayo ka mag-isa. Anderson. Naniniwala akong hindi sinasadya ni Kendra. Huwag mong sisihin si Kendra. Dahil lang ito sa mahina kong katawan. Hindi ako makatayo ng maayos bago ako itinulak ng kapatid ko. Kung mahina nga ang katawan mo, manatili ka na lang sa bahay at magpahinga. Huwag kang lalabas para manakit ng iba. Camila, ayos ka lang ba? Sobra kang malupit. Nagawa mo pang saktan ang sarili mong kapatid. Kung malupit ako, masyado ka namang mabait. Patago kang nakipagrelasyon ni Camila Su. Sa kasintahan mo sa likod mo, ginamit pa niya ang pagdiriwang ng kaarawan mo para ipaapi ka. Dahil sa kanya, nagkaroon ka ng depresyon at nagpakamatay ka. Kuya, sa tingin ko may naririnig ako mula sa panig ni Hipag. Pag-uusapan natin yan pag-uwi natin. Anong ginagawa ng batang iyan na si Michaela Wow? Paano niya nagawang ihagis ako? Maghintay ka lang hanggang makuha ko ang Wow Group at makikita mo ang gagawin ko sa iyo. Pigilan mo, hindi matatag ang isip ko. Hindi ko talaga kayang lunukin ang galit na ito. Hehe. Mahal kong kapatid. Tignan natin. Kung talagang wala kang malay o nagpapanggap ka lang na nahihimatay. Anong ginagawa niya? Anong nangyayari sa akin? Pigilan mo, hindi ko kaya. Naka-bell bottoms ka ba? Mabaho ang utot mo. Ano ang iwinisip mo sa kanya? Binigyan ko lang siya ng isang pakete ng pulbos para sa paglilinis ng katawan ng tao. Karaniwang kilala bilang pulbos ng utot. Para talaga to sa mga munting sinungaling na mahilig mag-imbento. Ikaw. Kenderso, kung hindi ko makontrol. Kung hindi ko makontrol to, hindi kita pakakawalan. Huwag kang mag-alala, isa akong doktor ng milagro. Matutulungan kita, kahit hindi mura ang bayarin ko. Dahil sa relasyon natin, kailangan kitang bigyan ng 8 beses na. Bawas. Ikaw. Ano? Masyadong mura para sa iyo. Huwag kang mag-alala, pwede kong itaas ang presyo agad. Hindi na kailangan. Micaela, sundan mo siya at tingnan mo. Nasaan ang kwarto ko? Hindi ko pa rin mahanap ang kwarto ko. Iyon yung pinanggalingan mo, lang. Para siyang ibang tao talaga. Bakit mo ako sinusundan? Huwag mong sabihin gusto mo na namang matulog kasama ako. Sino ang gustong matulog sa'yo? Sinabi na ng master, ang salita ng lalaki ay puro kasinungalingan lamang. Siguradong nahumaling siya sa aking kagandahan. Malamang plano niyang samantalahin ako habang ako'y natutulog.
Baka dapat ko muna siyang lagyan ng gamot para makatulog siya ng mahimbing. Nakakabaliw ito. Naririnig ko talaga ang mga nasa isip ni Kendrasu. Totoo ba talaga ang mga nasa isip ni Kendrasu o hindi? Malaking bagay ito. Maliit na mga sisiw, halina rito. Gusto mong sumubok ng hita? Halika, halika, halika. Amuyin mo, mabango ba? Maaari bang ipaliwanag sa akin kung ano ang nangyayari sa mga sisiw na ito? Napakalaking lawa. Sayang naman kung pababayaan lang na walang laman. Perpekto ito para magpalaki ng mga sisiw. Tinatawag mong lawa ito. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng pool na ito? Bawat isang ladrilyo at tile nito. Masarap ba? Kainin mo na lang. Ginagarantiya kung hindi ka titigil pagkatapos ng unang kagat. Ginamit mo ang gintong kahoy na fuebe ko para ihawin ang mga sisiw. Tapos, noong nasa bundok ako, palagi ko itong ginagamit para mag-ihaw ng karne. Ang karne na inihaw dito ay napakabango at malambot. Ginagarantiya kung hindi ka titigil pagkatapos ng unang kagat. Paalisin lahat ng mga sisiw na ito dito. Simula ngayon, bawal ang mga sisiw sa bahay na ito. Bilisan, bilisan, bilisan. Hoy! Ikaw, hindi mo pwedeng paalisin ang mga sisiw ko. Bakit may asno sa loob ng bahay? Napansin ko na wala tayong karwahe sa bahay. Kaya nagpatulong ako sa isang tao na lumabas at bumili ng kabayo na magagamit. Pero sino ang mag-aakala na asno pala ang kanilang ibinalik? Bagaman, pangit ito tulad mo. Sa tingin ko okay na ito. Ako? Tulad ng isang asno. Hindi ba? Talaga, eksaktong pareho. Ginamit mo pala ang may batch ko bilang pakainan ng asno. Kendrasu. Huwag kang masyadong mainis. Tara na, kolektahin natin ang pera ng magkasama. Sige na. Sakay na. Karaniwan akong lumalabas gamit ang Mercedes. Kung hindi, isang yenay. Hindi ako. Sasakay. Ibaba mo ako. Huwag kang mapili, walang kabayo. Pareho lang din ang pagsakay sa asno. Sige na, Tulong. sige na, Ibaba mo ako. sige na. Ay nako. Nako po, binibining mahal. Mahina. Hindi nakakatuwa. Anong klaseng baliw? Sino pa bang sumasakay sa asno ngayon? Sakyan mo to. Palitan mo. Sakyan mo to. Phew! Medyo mali. Hindi ko maunat ang mga binti ko dito. Lumabas ka. Huwag mong isipin na agawin ang pwesto ko. Bitawan mo ako. Huwag mong hawakan. Lumabas ka dito. Hindi ako lalabas. Ito ba ay parang kakaibang laro ng pag-alog ng sasakyan? Sige, sige, sige. Huwag kang tumingin. Tagapagsilbi. Hindi ako lalabas. Bibigyan kita ng 2 araw. Para pagalingin siya. Ako. Hindi ko kayang pagalingin ang sakit sa pag-iisip. Ano ang sakit sa pag-iisip? Mahirap pa itong gamutin? Hoy, huwag kang mag-alala. Basta magbayad ka. Walang sakit na hindi ko magagamot dito.
Hoy, saan ka pupunta? Hindi ba sabi mo kukunin mo ang pera? Sige, Lola. Iuwi ko siya ngayong gabi. Bumalik ka sa lumang bahay kasama ako. Hindi. Ngayon, masisira ang mga binti ni Anderson. Sa lumang bahay, kung mapilay siya, kailangan ko na namang iligtas siya. Nakakapagod at walang pera doon. Mabuti pang iwasan na lang ang abala. Bumalik ka sa akin. Bibigyan kita ng 100,000 piso. Saan man sabihin ng boss na pupunta ako. Hindi ka pa rin makapasok sa kotse mag-isa. Nasa internet na lahat yan. Sa panahong ito, para maging masayang babae, una, kailangan mong matutunan kung paano mag-train ng lalaki, gawing alagaan ka niya, na parang isang maliit na prinsesa. Kaya, hinihintay ko na buksan mo ang pinto ng kotse. Sige na, asawa ko. Tumigil ka na sa pag-aaral ng kalokohan sa internet. Pero sumunod ka naman. Yung mga bida sa mga nobela ng mga sihi na mapang-api, laging sinasamantala ang pagkakataon para magbigay ng kilig habang kinakabitan ng seatbelt ang bida. Hindi kita bibigyan ng pagkakataon na yan. Hindi ko na kaya pang umupo sa kotse na to. Naubos ang lakas ko. Mamamatay na ako. Gaya ng inaasahan pagkatapos gumugol ng masyadong maraming oras. Sa isang taong malas, naging malas na rin ako. Sino ang tinatawag mong malas? Huwag kang mag-alala. Hindi ka mamamatay. Pagkahilo lang yan sa biyahe. Nanay, Uy anak, nandito ka na pala. So, kumusta naman? Nagdiborsyo na ba kayo? Ang babaeng tulad ni Kendra So, laging nagdudulot ng gulo at mahirap pakisamahan, ay hindi bagay sa pamilyang Wow natin. Si Camila, ay mas bagay sa iyo. nanay, tumigil ka na. Ito ay isang masayang okasyon. Bakit hindi natin pag-usapan? Ngayong wala na si Kendra So, payapa na ulit ang pamilyang Wow natin. Masaya ako ngayon. Naglalaan ako na maghanda ng malaking salo-salo para sa lahat, para ipagdiwang ang inyong diborsyo. Oh. Sige na, kain. Pagkalipas ng kalahating taon, kapag nagkaroon ka ng kanser sa tiyan, at wala na ang asawa at mga anak mo, hindi ka na nga magkakaroon ng pagkakataong kumain. Magugutom ka hanggang mamatay sa kama. Nakakaawa. Talagang nakakalungkot para sa sinumang makarinig nito. Nakakaiyak para sa sinuman. Ikaw na batang pasaway. Paano mo nagawang sampain ako? Wala naman akong sinabi. Wala akong sinabi. Bakit ka galit na galit? Ma, hindi naman siya nagsabi ng kahit ano kanina. Ha? Hindi mo marinig pati iniisip niya, di ba? Kaya ko rin. Nako, anak, bakit hindi ka pa nakikipagdiborsyo? Alam ko, kanina, nung pagbalik ko, nakita ko ang hipag ko na nagsusuka sa may pinto. Nabuntis siya ni kuya. Habang buntis, bawal ang diborsyo. Kuya. Imposible. Malinaw na sinabi ni Anderson sa akin na, hindi niya ito nagalaw. Paano siya magiging buntis? Kendra, mahilig ka namang magsinungaling. Pero ang bagay na ito ay, tungkol sa dugo ng pamilyang Wow. Hindi ka pwedeng basta nalang gumawa-gawa ng kwento. Tama ba, Anderson? Naiintindihan ko na, natatakot kang makipagdiborsyo, kaya nagsisinungaling ka, at nanloloko ng lahat, di ba? Iyon na nga siguro. Ang mga babaeng tulad niya na maparaan, ay magaling gumamit ng ganitong mga paraan para manipulahin ng mga lalaki. Guillermo ho, kawawang tanga. Ako ba ang tinutukoy niya? O naninira siya ng girlfriend niya? Hindi ako magiging tulad ng girlfriend mo. Gamit ang peking pagbubuntis para linlangin ka. Huwag mo nga akong biruin. Hindi ako bababa sa ganyang kababaan para gumamit ng ganyang kahinang mga paraan. Kabalbalan, hindi gagawin ni Tonya ang peking pagbubuntis para lokohin ako. Talaga namang kakaiba ka. Ang dali mong malinlang, nakakatawa ka, at ang lampa mo. Bro, hindi nakikinig, puro puna.
Ang girlfriend ni Guillermo Hu ay imposibleng mabuntis sa buhay na ito. Paano naman mabubuntis ang isang lalaki? Congratulations sa iyo dahil may boyfriend ka at girlfriend ng sabay. At si Tanya, siya pa nga yung nagbebenta ng sarili niya. Ngayon, kasama niya ang isang sikat na celebrity na naglalaro ng group games sa kama. Si Guillermo Hu, nabenta pa nga ng transgender partner niya para ma-enjoy ng ibang lalaki. Hindi niya nga magawang tapusin ang sarili niyang buhay kung gusto niya. Nako, nakakalungkot naman yan. Imposible. Peke ito. Nagsisinungaling ka. Anong ginagawa mo? Nagsisinungaling ka ba? Namatay ako sa takot. Hindi mo alam na hindi dapat nagdidikit ang lalaki at babae. Ang sinabi niya ay pawang totoo. Siguro. Marahil. Dapat itong maging totoo, di ba? Kawawang anak ko. Mama, Oh, actually, kawawa rin po ako. ano na namang problema mo? Ako? Hay, kalimutan mo na lang. Baka hindi mo po kayanin pag sinabi ko. Ay nako. Anderson, sumasobra na si Kendra. Paano niya nasabi na nagpapanggap lang na buntis ang girlfriend ni Guillermo? Kailangan mo talaga siyang disiplinahin. Sa tingin ko, dapat mo munang disiplinahin ang sarili mo. Ngayon ang piging ng pamilya Ho para sa sarili nilang tao. Ikaw lang ang tagalabas dito. Bakit ka pa nakikisali? Ganoon ka ba kadesperado na magpakasal sa pamilya? Para maging kabit? Hindi ko naisip yan, Anderson. Nako, tigilan mo na. Hindi ko talaga naisip yan. Ang galing mong magkunwari. Lumalandi ka sa asawa ko. Sa harap ko pa, ang kapal ng mukha mo. Parang bundok at dagat. Anderson, ininsulto niya ako. Tama na. Insultuhin mo ako kung gusto mo. Bibig mo naman yan. Anderson, hindi mo na ako mahal. Ay, wow. Naglalambingan pa, ha? Nilason ka na niya. Sa loob ng 5 minuto, mapaparalisa ang mga binti mo. Tingnan natin, si Camila Su, ang munting manipulador na ito. Sino kaya ang pagbibintangan niyang nagbigay ng gamot ngayon? Si Micaela Ho. Hindi. Baka, si Greg Regan. Ha. Kaya pala ako ang mapalad na munting maglo dito. Lenwe. Camila Su, ang galing ng galaw mo. 2 ibon sa isang bato. Hindi lang naparalisa mo ang mga binti ni Anderson Hu. Kundi ginawa mo rin akong sisihin para dito. Talagang karapat dapat kang maging isang master ng manipulasyon. Mamaya, dapat lumuhod si Anderson Hu. Sa direksyong ito, ay hindi, teka. It said, baka dito. Tama. Impossible. Ayos na ayos ang pakiramdam ko ngayon. Walang masama sa akin. Bakit hindi ka pa bumabangon? Baka naman natural na sa'yo ang lumuhod. Nakuha ko na. Siguro iniisip mo na malabo ang relasyon mo sa kapatid ko at may kasalanan ka sa akin. Kaya gusto mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Di ba? Sige na, lumuhod ka na. Halika na, tulungan kitang tumayo. Ay. Yeah. Ha? Kendra, alam kong galit ka kay Anderson dahil mas gusto niya ako at hindi ikaw. Pero hindi mo pwedeng mapilay si Anderson. Sa pagkakataong ito, lamabis ka na. Hindi ako gumagawa ng marumi. Kapag naglalason ako, palagi itong prangka at tapat. Naranasan mo na yan mismo. Hindi na kita mapoprotektahan. Kendra, sa totoo lang. Nakita ko lang si Kendra na nilagay ang bote ng lason sa sarili niyang bulsa. Kung hindi ka maniwala, pwede mo siyang halugugin. Kendra. Sige na, halugugin mo ako. Siguraduhin buong katawan ko ang hahalugugin mo. Kaya, maganda ang hubog ko, di ba? Walang nakuha sa kanya. Sa akin naman, wala talaga. Kung gayon, hindi ba dapat? Ikaw ang halugugin ko. Hindi ka naman siguro. Matatakot halugugin, di ba? Siyempre, hindi ako natatakot kahit kaunti. Camila, paulit-ulit mong sinasabi na mahal mo ang kapatid ko. Bakit mo siya nilasing? Hindi akin to. Mahal na mahal ko si Anderson. Paano ko naman? Sasaktan si Anderson. Sumpa ko. Naniniwala ako ng kaunti. Medyo hindi kumbinsido. Naniniwala ako ng 40%. Anyway, pagmamahal, hindi niya mahal ang kapatid mo. Kung talagang mahal niya ang kapatid mo, paano siya makikipagsabuatan sa kabit niya para lasunin ang kapatid mo 6 na buwan pagkatapos na ikamatay nito? Inakit niya ang kapatid mo para agawin ang kumpanya ng pamilyang Hu. Yung green tea girl na yan, talagang magaling umarte. Nakakaawa talaga si Anderson Hu. Nabenta na nga, bastos kang babae ka. Hindi ako.
Kendra Su, sinusubukan mong pagwatak-watakin kami ng pamilyang Wow. Paano ka nagiging ganyan? Kasama. Nagsisinungaling ka sa akin, at ngayon gusto mo pa akong saktan. Tingnan natin kung hindi kita saksakin. Parang pipi na satsat. Ngayon, makikipagkita ako sa isang dating kakilala ni Jabari. Ayokong gumawa ng gulo. Umalis ka. HMPH. Hindi ka pa rin aalis? Gusto mo bang saksakin pa kita ng ilang beses? Kendra. Alam kong kaya mong iligtas si Anderson. Pakiusap, tulungan mo siya. Kaya kong gamutin siya, pero hindi libre. Paano ko kaya mahinay na? Hihingi ng pera. Basta tulungan mo si Anderson. Bibigyan kita ng 1 milyon. Naku, libre kriyagan. Bakit ka naman ganyan ka-formal sa akin? Pamilya naman tayo. Talagang gagamutin ko siya. Bili ka ng isa, libre ang isa. Aha. Ay, Yung sipa na yun, may halong personal na galit. ay. Tama na. Ikaw na babae ka. Paano mo nagawang saktan ang sarili mong asawa at bayaw? Anyway, ang matandang ito, puro sarkastikong komento at panunuya. Si Andre Kriagan, masama rin, kaya siya nagloko sa kabit, may anak pang ang iligal. Nagbibigay ng totoong pera sa iba, habang nagpapakasweet sa asawa niya. Akala talaga ng matandang ito, lahat ay tanga. Ang lalaking hindi sumusunod sa moralidad, dapat ibulsa sa kulungan ng baboy. Well, Mateo Wow. Lumalakas na ang loob mo. Ano? Nakakaawa. Pinapagod mo ang sarili mo para sa iligal mong anak sa labas. Pero hindi mo naisip na yung iligal na anak na yun hindi mo pala anak, isa ka lang scapegoat. At hindi lang basta scapegoat, kundi yung pinatay ng isang iligal na anak. Ang kawalan ng katarungan, tunay na hindi makatarungan. Tingnan mo ang pamilyang ito. Ang ama ay tanga, mga anak na lalaki tanga rin. Talaga, 3 henyo sa isang pamilya, buong pamilya. Ikaw, bakit kayo nakatingin lahat sa akin? May dumi ba sa mukha ko? Sasabihin ko ba kay Micaela na konektado ang anak sa labas sa kanya? Hindi ko nga alam kung sino ang anak sa labas ni Dad. Wala akong kinalaman. Bilisan mo at sabihin mo na ang relasyon. Huwag mo akong pagmakaawaan. Ano pinag-uusapan nyo? Anong problema kay Michaela? Anong anak sa labas? Lola, walang nagsasalita kanina. Iyan ang iniisip ng iyong manugang na babae. Hindi niya alam na naririnig natin ang iniisip niya. Kaya pala ito ang babaeng minamahal ni Jabari. Napakaganda niya at napaka-elegante. Hindi katakataka na si Jabari ay nabihag niya ng ganito. Kahit matagal na ang lumipas, iniisip pa rin niya ito. Aha, tama siya. Noong kabataan ko, talagang ako'y hinahangaan. Sayang, hindi talaga nagkaroon ng pagkakataon si Jabari. Ang ating mahal na matandang babae dito ay gusto lang ng mga bata at gwapong lalaki. Kahit 62 na siya ngayong taon, ang mga kasintahan niya ay hindi lalampas sa 26. Nagsusuot siya ng maganda araw-araw at lumalabas, hindi naman para maglakad o sumayaw ng square dance, para makipagkita sa mga kabataang kasintahan niya sa gabi. Namumuhay na may ganitong kabataang pag-iisip. Tinatamasa ang buhay na parang si musician. Siya ay tunay na huwaran para sa amin mga babae. HMM, ipinapakita lang yan na mayroon pa akong dating. Mayroon pa akong dating. Hahaha. At ikaw naman dyan, nakangisi na parang tanga. Kapag na-realize mo na hindi ka pala dugo ng pamilyang Ho, kundi anak lang sa labas, nagtataka ako kung makakatawa ka pa. Ano? Anak sa labas ang tatay namin. Kami, Anak. Anak, nako. Ayos ka lang ba? Sige na, bangon. Bangon ka agad. Anong problema mo? Kailangan mo ba ng tulong ko? Ikaw, umalis ka dyan. Nay. Ako. Ikaw. Bakit ka sumisigaw sa akin? Naku, nagkamali ako. Si Mateo ay hindi anak sa labas. Ang bagong kasintahan ni Aries Jennifer ay ang anak sa labas ng amo ng karbon sa bandang kanluran ng syudad. Kung matatanggap siya pabalik sa pamilya, gaano karaming mana ang makukuha niya? Wow, ang kasintahan ni Lola ay kahanga-hanga pala. Sabi ni Lola, itabi mo ang bala para sa pagtatagpo natin. Kasintahan sa gabi. Kendra, hindi pwede ang ganyang pag-iisip. Ang puso ko, hindi na kaya. Mahal kong apo sa tuhod. Ito ay regalo mula kay Lola para sa iyo. Gusto mo ba? Pag-isipan mo pa. Ang regalo ni Lola para sa iyo. Huwag mo masyadong isipin. Wow, sobrang galing talaga ni Lola. Ang gaan ng kamay niya sa pagbibigay ng regalo. Talagang nabighani rin ako.
Ngayon naiintindihan ko na kung bakit talaga pinababa ako ng bundok ni Master para iligtas ang buong pamilya nila. Sino ba naman ang hindi sila mamahalin? Naging kasintahan ko pala, noong bata pa ako, na siyang humiling kay Kendra na tulungan ang ating pamilyang Wow. Pero ang dami kong naging kasintahan. Alin kaya doon? Salamat, Lola. Talagang mahal ko ang regalong ito. Basta gusto mo, basta gusto mo. Kaya pala ang aking manugang ay napunta para tulungan tayo. Ay, mali pala ang pagkakaintindi ko sa kanya dati at ang sama-sama ko sa kanya. Hindi talaga ako mabuting tao. Paano ako naging ganito kasama? Ako rin, narapat akong mamatay. Bakit kayo nakatingin sa akin? Hindi ko inapi ang aking hipag. Mabait akong bata. Nararapat akong mamatay, nararapat akong mamatay. Alam ko. Ako ang pinaka nararapat mamatay. Hindi ko inaasahan na medyo cute pala siya. Nako. Sige na, kayo na muna. Ang makipagkwentuhan kay Kendra. Anderson, sumama ka sa akin sa study. Oh, nga pala, mahal kong apo sa tuhod. Pag-isipan mo pa, ang regalo ni Lola para sa iyo. Huwag masyadong mag-isip, mas pagtuunan mo ng pansin ang regalo. Halika na, tara na. CJ, Hayaan mo, magkakaroon din ako ng kerida. Nagkamali ako, para maramdaman mo ang lasa ng pagtataksil. Lola, ano ang gusto mong sabihin sa akin? Hindi ka naman talaga magkakaroon. Ikaw na bata ka, paano mo nagawang pagtawanan ako? Ang lolo mo, ay matagal nang wala. Gusto kong maging masaya, anong problema? Nagkamali ako. Alam mo, Gusto ko sanang sabihin sa iyo, noong araw, may kaibigan ako. Lene, Sige na. Inaamin ko, mayroon akong dating kasintahan, na nagbasa ng aking kapalaran minsan. Naalala ko lang. Sabi niya, kapag umabot ako ng 62, mababankrupt ang pamilya. Maliban sa akin, ang buong pamilya ay makakaranas ng sakuna. Sa pagkakataong ito, pinadala niya si Kendra, para tulungan tayo. Kailangan mo siyang tratuhin ng mabuti. Pagkatapos nito, dapat kayong lahat manirahan sa lumang bahay. CJ, Mabuting bata, ha ha ha. Kendra, pagod ka na ba? Ipahilot ka namin. Nagka-misunderstanding lang kanina. Kendra, hulaan mo. Ano ang kailangan kong gawin sa illegitimate child ng tatay ko? Ha? Paano mo nalaman tungkol sa illegitimate child? Alam ko ng kaunti. lumabas muna kayong lahat. Kailangan ko siyang makausap. Nagkamali ako ng pagkakaintindi sa'yo dati. Napag-isipan ko na. Huwag muna tayong maghiwalay. Bakit? Hindi maganda ang kalusugan ni Lola. Hindi totoo yan. Malakas si Lola. Si Lola, 3 lalaki ang hinahawakan niya sa gabi. Paano naman siya hindi magiging malakas? Pero pangako mo sa akin na hindi tayo maghihiwalay. Kahit anong kondisyon ang gusto mo, kaya ko pangang ibigay sa'yo ang mga shares ng negosyo ng pamilyang Ho. Huwag mo akong subukang akitin. Nagda-diet ako ng low-carb kamakailan. Kung gayon, ano ang gusto mo? Gusto ko ng pera. Gusto ko ng marami ng pera. Kapag may pera na ako, makakapag-alaga ako ng mga male celebrity. Gusto kong matuto kay Lola at maging isang masayang leading lady. Malapit na yan. Ano ang sabi mo? Ano sabi mo? Hindi. Sabi ko lang, kailangan ko ng pera. Bakit ka naman ganyan mag-react? Ikaw, Sa relasyon natin, kung hindi pera ang pag-uusapan natin, kundi damdamin, hindi ba't mukhang medyo kakatwa? At ikaw naman, nakahiga dyan sa sahig. Ginagaya mo ba ang palaka? Ayos lang, ako na bahala. Mama, Bilisan mo at bilhan mo ng green hat si kuya. CJ, ibibigay ko sa iyo ang pera. Pero pa installments, isang bayad kada buwan. Deal. Kendra, sa tingin ko, mabait naman si kuya. Gwapo at mayaman. Kung gusto mong maranasan ang dating, bakit hindi mo subukan si kuya? Tama. Ang pagkakaroon ng ibang lalaki sa tabi, magastos yan. Lalo na kung male celebrity pa, mas mahal pa. Hindi na kailangan. Mas bagay kay kuya mo ang mas mabuti. Hindi tulad ko na pinakamaganda na. Pero, magastos ba talaga ang magkaroon ng celebrity? May paraan ba para kumita?
Mag-search ako online para sa mga ideya kung paano kumita. Walang susuporta sa aking dakilang ambisyon. Lalakad ako sa niebe para marating ang tuktok ng bundok. Live streaming ng pag-appraise ng mga antigo. Kaya ko yan. Sa mga mata kong ito, kahit ang mga ninuno ng mga antigo, ay kailangang magpakilala isa-isa. Nagla-live stream ng pag-appraise ng antigo ang hipag ko, pero walang nagpapa-appraise sa kanya. Talaga, walang gustong ipa-appraise sa akin ng antigo. Nakakalungkot, malamig at tiwangwang. Dahil walang susuporta sa aking dakilang ambisyon, lalakarin ko ang niebe para marating ang tuktok ng bundok. Hay, kailangan kong maging matagumpay. Ang live streaming account na ito. Nako, kawawa naman ang aking baby. Pupunta ako para magpa-appraise ng isang bagay. Ay, Haha. anong mga kayamanan kaya ang meron ka? Kendra, ano sa tingin mo itong kayamanan? Nasaan ang kayamanan? Siya. Itong kayamanan. Kung huhusgahan base sa itsura, napakaganda nito. Makinis at natural ang mga linya sa katawan. Perpektong balanse ang mga proporsyon. At ang taas, napaka-estetiko. At sa loob, ang mga kalamnan sa dibdib ay may kahanga-hangang tekstura. Base sa kalidad at densidad, ito ay walang dadang isang namungunang kayamanan. Ang kayamanang ito, sa kanyang sarili, ay lubhang mahalaga. Ayon sa Forbes listahan, siya ay nagkakahalaga ng mahigit 10 bilyon. Kaya, natukso ka ba? Nasaan siya? Umalis na siya. Nanay, Nako, Kendra, halika. Damhin mo. Ang pakiramdam, hindi ba't pinakamataas ang kalidad? narito ako para mag-appraise ng mga kayamanan. Kendra, mag-invest ka sa kapatid ko. Talagang sulit yan. Hindi mo ba talaga pag-iisipan? Pag-isipan mo. Hindi ko magawang pag-isipan. Natatakot akong maging biyuda. Bawal kayong lahat gumulo sa live stream ko. Kung hindi, sisirain ko ang buong pamilya nyo. Anong nangyari? Bakit biglang ang daming tao? Ang dami nila. May naghahanap ba sa akin para magpa-appraise ng kayamanan? Hoy, linawin ko lang muna. Nagpapa-appraise lang ako ng kayamanan, hindi ng lalaki. Hello, gusto ko sanang ipa-appraise mo sa akin. Itong barya, iniwan ito sa akin ng lola ko, bago siya pumanaw. Gusto kong malaman kung totoo. Napakatotoo nitong bagay na to. Sobrang totoo. Bro, swerte ka yata. Gagaling na ang sakit ng asawa mo. At huwag ka nang mag-isip magpakamatay. Basta't buhay ka, may pag-asa. Ay, marunong ka palang tumingin ng kapalaran? Kanina lang, napatingin ako, sa mukha mo. Pasensya na, okay lang sa'yo kung sabihin ko to, di ba? Hindi. Okay lang. Nga pala, vlogger, pwede mo bang ipa-appraise to? Gusto kong malaman kung magkano. Gusto ko itong ibenta para sa gamutan ng asawa ko. May bitak, sa loob ng barya na to. Kung walang bitak, mabibenta iyan ng 200,000 piso. Mamaya, pumunta ka sa pet shop at gumamit ng x-ray machine para tingnan. Tingnan mo kung ano ang nasa loob. Nakuha ko. Salamat. Salamat, vlogger. Mahal, gagaling ang sakit mo, mahal. Sige, susunod na magpapa-appraise. Hoy, tingnan mo to. Tanso na may 3 paa. Kamusta? Nakakabilib. Pwede mo ba akong bigyan ng presyo? Sa araw ang bilang. Binata. Nagulat mo ako. Malinaw na bagong hukay to, at nababalutan pa ng lupa. Kung hindi ka maniniwala, mag-usap tayo ng kalahating oras. Makikita mo kung may darating, para hulihin ka. Sige, hihintayin kita ng kalahating oras. Hindi ako naniniwala na alam mo kung nasaan ako. Nandito na ang mga pulis. Sige na nga. Netong kita sa video ngayon, 50,000 piso. Mag-o-offline na ako. Paalam, mga mahal. Sabi sa trending topic, masaya raw talaga ang treasure appraisal mo. Kahit ang presyo ng stocks ng kumpanya ng pamilya natin ay tumaas. Kendra, ikaw na talaga ang swerte ng pamilya natin.
Baka ako rin pala ang malas ng pamilya nyo. Pagkatapos ng lahat, napataas ko na ang presyo ng stocks ng pamilya Ho at siguradong makakahanap ng paraan si Camila Sue para pabagsakin ito. Sa ngayon, ang anak sa labas ay sinusubukang humanap ng paraan para pagtulungan si Anderson Ho. Kung walang mangyaring hindi inaasahan, gusto niyang mapunta sa kulungan si Anderson Ho. Dahil sa pangangatawan ni Anderson Ho, sa tingin ko, magiging sikat siya sa kulungan. Nagtataka ako kung ang kanyang likuran ay ligtas pa rin. Ano ang nangyayari dito? Naglaro ba kayo ng domino? Yes, Seth. Sasabihin ko ba sa kanila na plano ni Camila Sue na palihim, maglagay ng pambansang kayamanan sa opisina ni Anderson Ho, naglalaan pa siya na maghubad sa opisina ni Anderson Ho at ilantad ang iskandalo ni Naho Kulian at niya na nagkakalantari sa opisina. Hindi ko ginawa yan. Hindi ko. Impossible. Anong problema mo? Bakit ganyan ang ekspresyon mo? Wala. Narinig mo ba ang tungkol doon? Hindi ako makapaniwala na hindi ko alam dati na ganito kasama si Camila Sue. Mas mabuti pang mag-ingat ka sa kanya. Agad akong magpapalagay ng surveillance sa opisina. Siguraduhin na si Camila Sue ay hindi makakalapit. Ano ang nangyayari dito? Kakaiba. Hello, mga mahal. Naka-online ako sa tamang oras ngayon. Wala nang maraming satsot. Diretso na tayo sa mga kayamanan. Mayroon akong mana ng jade mula sa pamilya na gusto kong ipatansya mo para sa akin. Lesaf, Pekito, maglaan ka ng oras para magmuni-muni, okay? Mayroon pa akong kayamanan na mas kahanga-hanga. Gusto kong tingnan mo ito. Tingnan mo itong bronze artifact. Illegal ba ito? Illegal, talagang illegal. 1 taon o 2 ay hindi masyadong maikli. 3 hanggang 5 taon ay hindi masyadong mahaba. Anderson Wu, sa pagkakataong ito, siguradong makukulong ka kapag nawala ang sandigan ng pamilya Wu. Ilang panahon na lang bago malugi ang pamilya Wu. Ang pamilya Wu ay magiging akin lang. Malapit na. Si Camila Sue ay nasa opisina ni Anderson Ho. Magla-livestream habang naghubad. Pupunta ba ako para pigilan siya ngayon? Maliit na pasaway ka, ang sama mo. Gusto mo ba talagang habarin ko lahat? Kahit na lahat, ay hindi alam kung sino ka, habang napakaraming tao ang nanunood. Mahihiya ako. Mukhang hindi mahal ni Ginoong Wo ang asawa niya. Gaya ng sinasabi sa internet, napakalakas ng loob niyang makipagrelasyon sa iba, sa livestream ng asawa niya. Mga baby, ipakita ko sa inyo kung sino ito. Nasa livestream ni Ginang Riagan si Ginoong Ho. Kaya sino ang lalaki sa kabilang panig? Camila Sue. Anong ginagawa mo? Anderson, umalis ka na agad dito. Huwag mong hayaang makita nila ang mukha mo o ang iyong ilegal na pakikipagkalakalan ng mga bagay na tanso ay mabubunyag at mapupunta ka sa kulungan. Elnat, nagtataka ako kung gusto mo talagang protektahan si Anderson Ho o kung gusto mong ibunyag ang kanyang pagpupuslit ng mga pambansang kayamanan. Pero huwag kang mag-alala. Peke naman talaga ang artifact na ito. O, nasabi ko na sa iyo, dapat maglaan ka ng oras para magmuni-muni. Bigla kang nagbago ng isip at sinabing peke ito dahil natatakot ka na makulong si Anderson Wu. Kanina, sinasabi mong ito ay napaka-iligal. Hindi naman kaunti lang ang parusa para sa 1 o 2 taon. Hindi naman sobra ang 3 hanggang 5 taon. Ang ibig kong sabihin ay, ang pirasong ito ay isang mahusay na replika. Ang oras na ginugol para gawin ito ay 3 hanggang 5 taon lamang. Hindi ko sinabi na totoo ito. Maaari mong tingnan ang playback o maaari kang kumuha ng eksperto para patunayan ito. Camila Sue. Ang iyong mga pakana para isablay ako ay masyadong kasuklam-suklam. Hindi. Anderson, bahagi lang ito ng isang storyline. Ang livestream ni Kendra ay hindi masyadong maganda ang viewership kamakailan. Hiningi niya sa akin na tulungan siyang lumikha ng ingay at makipag-flirt sa iyo. Isa lang itong palabas para tulungan si Kendra. Nakaplano lahat ito. Bukod pa riyan, ang mga nakaraang livestream ni Kendra tungkol sa pagtatasa ng mga kayamanan ay bahagi ng isang persona at script. Hindi talaga siya marunong magtasa ng mga antigo. Paumanhin, wala akong nagawa kundi sabihin ang totoo. Hindi mo ako masisisi, di ba? Kaya pala peke ito sa simula pa lang. Wow, ang drama mo naman. Nanirang puri ka tapos sasabihin mo huwag akong magalit. Sige, sasampalin kita. Pero bawal kang magalit, ha? Anong lakas ng loob mong sampalin ako, Kendra Sue, pero kapatid mo ako. Huwag kang mag-alala, hindi kita sasaktan. Ikaw, hindi ka man lang karapat-dapat na masaktan pa ang kamay ko.
Pero dahil nanirang puri ka, kailangan pa rin kitang idemanda. Mahal, tulungan mo akong idemanda siya. Hanggang makulong siya. Kung ano man ang sabihin ng asawa ko, masusunod. Lesat, CJ. Kendra, ang hilig mong umarte. Pwede bang tigilan mo na ang panloloko sa lahat kung magaling ka talaga sa pag-appraise ng mga antigo? Kaya mo bang sumama sa akin, sa subasta, at patunayan ang galing mo? Sinusubukan mo akong inisin. Sadyang inaakit niya ako sa subasta. Sino ba naman ang pupunta sa subasta? Oh, kaya pala nandun siya. Mapapahamak si Micaela. Hindi ako pupunta. Sino ang gustong mapahamak si Micaela? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi. Ako pupunta. Anong problema? Takot ka nang pumunta ngayon. Haha, wala lang akong pakialam. Sino ka para sabihin yan? Bakit ko kailangang patunayan sa harap mo? Kung gaano ako kalakas, lahat kayo, tingnan nyo ang opisyal na balita. Sabi nila nahuli ang mga magnanakaw ng libingan. Dahil sa impormasyong ibinigay ni Miss Kendra, pinrotektahan niya ang mga pambansang kayamanan. At saka, dati, yung nag-appraise ng barya, pina-x-ray niya. Talagang may lamat ang barya. Talagang magaling mag-appraise si Miss Kendra. Hindi ito script. Pakiusap, hindi tayo magkapareho ng antas. Naiintindihan mo ba? Wala akong pakialam na ikumpara ang sarili ko sa iyo. Mahal, tara na. Paalisin mo ang babaeng ito para sa akin. Hindi na kailangan. Mahal, may nakita akong hindi maganda. Ngayon, masama ang pakiramdam ko. Kaya tatapusin ko na ang stream dito. Paalam. Mama, Oh, bumalik na ang manugang ko. Bilisin mo, dalhin mo dito ang chicken soup na inihanda ko, para sa manugang ko. Salamat, Mama. Salamat, Kuya. Hindi kumita ng kahit isang kusing ngayong araw. Kahit ang chicken soup ay hindi na masarap. Kung ganito pa rin, kailan ba talaga ako magkakaroon ng pera para suportahan ang isang celebrity? Ikaw na walang kwenta, hindi mo alam kung paano alagaan ang asawa mo. Heto na ang chicken soup. Chicken soup. Itzad, salamat. Babalaan kita, kung tatakbo ang manugang ko. ma, sa totoo lang kaming dalawa. May progress na kami. Wow! Anak ko, ang galing mo. Anong klaseng pag-unlad ngayon? Hinawakan niya ang kamay ko. Oh, Anderson. So dramatic ka naman, di ba? Hindi mo pa narinig yung linya ni Eileen Chang? Ang daan sa puso ng lalaki ay sa sikmura at ang daan naman sa puso ng babae. Ano yun? Hindi ko na kailangang ipaliwanag pa, di ba? Hay, hindi ako makapantay sa'yo. Alam mo pareho ang mga daan. Ma, inaasar niya ako. Bakit ka umiiyak? Okay lang, Guillermo, gusto niya ng chicken soup. Mayroon sa kaldero, kung gusto mo, kumuha ka na lang. Siguraduhin mo lang na may matira para kay Micaela muna. Ma, ang plastic mo naman. Nga pala, nasaan si Micaela? Bakit hindi ko siya nakikita? Ah, birthday niya ngayon. Lumabas siya kasama ang mga kaibigan para dumalo sa auction event. Babalik siya mamayang gabi para mag-celebrate kasama tayo. Masama to, talagang masama. Si Camila Sue at yung anak sa labas, pinahiya nila si Micaela sa iba. Nag-record pa sila ng video. Ginamit ng anak sa labas ang video na iyon para i-blackmail ang pamilya Ho para sa pera. Si Micaela dahil dito, nagkaroon ng depression. Sinubukan niyang magpakamatay ng maraming beses. Oh, ang kapalaran ng anak ko ay napakasama. Durog na durog ako. Kung iisipin mo, ako pa rin ang pinakakaawa-awa dito. Paligsahan ba to kung sino ang pinakakaawa-awa? Iligtas si Micaela. Sige, sige, sige. Kendra, nag-aalala ako na baka may mangyari kay Micaela. Pwede mo ba kaming dalhin para hanapin si Micaela? Babayaran kita. Hindi kailangan ng password. Sa totoo lang, kahit walang bayad, ililigtas ko pa rin si Micaela. Pero kung babayaran mo ako, makakaya kong mag-sponsor ng isang male celebrity. Tara na. Sige na, suportahan mo siya. Suportahan mo siya. Lahat ito ay para iligtas ang kapatid ko. Anak, ikaw ang pinakatanga sa mundo. Bakit ka nakatayo lang dyan? Ang pakikipaglaban ay trabaho ng lalaki.
Huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan, huwag mo akong hawakan. Bitawan mo ako. Kendra, tulungan mo ako. Sino ka? Anong karapatan mong guluhin ang saya ko? Hoy, ang cute mo naman. Halika dito, makipagkwentuhan ka muna. Makipaglaro ka sa lola mo. Bakit ka umiiyak? Nakuha ko na ang tao para sa iyo. Lumaban ka. Yan lang ba ang kaya mo? Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung ano ang tunay na laban. Sundin mo ang kaliwang kamay ko. Kanang kamay, slow motion. Kanang kamay, kaliwang kamay, ulitin sa slow motion. Kuya, simula ngayon, hindi mo dapat galitin si Kendra. Subukan mong inisin si Kendra. Sige nga, ako ang unang tututol. Simula ngayon, siya ang ating pamilyay, dakilang tagapagbigay pabor. Isulat siya sa talaan ng pamilya at dapat siyang parangalan sa Ancestral Hall. Tingnan natin kung sino ang magtatangkang guluhin siya. Hindi masama ang trabaho. Nakakatuwa naman. Lubos akong nasisiyahan. Aalis na ako. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba dapat pupunta tayo sa auction? Paano tayo napunta sa lugar na ito? Sabi ng boyfriend ko, gusto niyang i-celebrate ang birthday ko. Pero pagdating ko dito, nakita ko yung 5 tao na yun. Wala akong ideya kung bakit yung boyfriend ko gagawin ang ganito. Dahil yung tinatawag na boyfriend ay peking anak sa labas ng tatay mo. Nagpapanggap siyang nakikipag-date sa iyo para kumuha ng impormasyon tungkol sa pamilya ko. At humingi pa siya sa iyo ng pera. Hindi mo pa nga siya nakilala ng personal. Pinaglalaruan lang niya ang feelings mo sa pamamagitan ng telepono. Kawawa ka naman. Yung matandang yun, hintayin mo lang pag-uwi ko, aayusin ko siya. Marumi ang teleponong ito. Ayoko na nito. Sige na, huwag ka nang umiyak. Tiyak na tutulungan kitang makaganti. Hoy, bakit hindi pa kayo umaalis? Hindi maganda ang pakiramdam ni Micaela? Okay lang. Mahal, tungkol kay Michaela Wu doon, hindi pa ba tapos? Pupunta ba tayo doon para tingnan? Walang pagmamadali. Hayaan natin silang mag-shoot pa ng kaunting footage. Kapag nakuha ko na ang video ni Micaela Huo na napahiya, hindi makakatanggi ang pamilya Huo na magbayad. Pero hindi na ako makapaghintay na makita kung anong klaseng kahihiyan ni Michaela Wu ang dinanas. Sa panahong iyon, maaari ko siyang pagtawanan hanggang sa masiyahan ako. Ito na pala ang anak sa labas, na nanloko sa online dating ni Bansya. Hindi naman kagandahan. Talagang palaka na nagpapanggap na maganda. Pangit na nagpapaliglig pa. Nanay, hindi mo naman balak pabayaan sila, di ba? Siyempre hindi. Iniis ko lang, kayong dalawa, isama niyo ako para maturuan natin sila ng leksyon. Tapang mo nang aapi ng anak ko. Sa tingin ko, sawa ka na sa buhay mo. Ako na ang bahala dito. Bastardo, grabe na yung nanloko ka sa akin. Tapos ngayon, nakahanap ka pa ng iba para ipahiya ako. Walang kwentang basura. Ay, maganda to. Paano mo naman ako nalaman? Sino nagsabi sa'yo niyan? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang anak ng pamilyang Ho. Talaga bang tinatanga mo ako? Ibalik mo lahat ng pera na binigay ko sa'yo dati. Ang galing ng anak ko. Magpalipas pa ng 2 araw kasama si Kendra mo, at si Michaela ay magiging prinsesa, patungong reyna. Mukhang hindi na niya kailangan. Kaming 3 para tumulong pa. Anong pera? Kilala ba kita? Ang kapal mo. Manggaganso ka, bro. Sige na, sige na. Si kuya na ang magtuturo sa kanya ng leksyon para sa'yo mamaya. Tutulong din si pangalawang kuya. Babugbugin natin siya hanggang maglabas siya ng ginto. Walang modong tao. Parang football ba yan o ano? Salig niya? Kuya, pinapagalitan ka ba ng asawa mo? Pinapagalitan ka rin niya. Kendra, alam ko, talaga na makakaisip ka ng solusyon. Tingnan mo to. Kapag nakita ako ni Camila sumamaya, hindi niya mapipigilan. Hamunin ako, gusto niyang makipag-stone gambling sa akin. Sisiguraduhin kong mawawala sa kanya lahat at malulugi siya. Ha, ikaw na bata ka. Makikipaglaro ka sa akin. Sisiguraduhin kong pati pantalon mo mawawala. Kendra, tinatanong kita dati kung pupunta ka o hindi sa auction. Hindi ba sabi mo hindi ka pupunta?
Well, Camila, bumalik ako at pinag-isipan ko. At ang pagtanggi ko sa iyo noong araw na iyon ay talagang basto sa akin. Kaya nagpasya akong pumunta na rin. Nga pala, tungkol sa sinabi mo noong araw na iyon, tungkol sa pagtaya sa akin. Sa auction, bilang pa rin ba iyon? Siyempre, bilang pa rin. Kung matalo ako, hindi na ako makikipagkumpetensya sa iyo para kay Anderson Wu. Pero kung matalo ka, ibibigay mo ang lalaking ito sa akin. At ang pamilyang Wu ay hindi na papanagutin si Carter Lin. Sige, makikipagkumpetensya ako sa iyo. Ikaw pa rin ang may tamang pag-iisip. Kendra Sue, ako ang asawa mo, hindi isang bagay. Sige na, naintindihan ko. Hindi naman kasi ikaw ang tunay kong asawa. Puro ka lang porma. Kuya, hindi ka gusto ni Kendra dahil ba sa mga issue mo? Sa ganoong bagay, Wala akong problema sa ganoong bagay. paano mo gustong magkumpetensya? Direktang pagtaya sa hilaw na bato. Lalaban ka ba? Ang pagtaya sa hilaw na bato ay purong swerte lang. Patas ito para sa iyo at sa akin. CJ. Kawawa ka naman. Pasok na pasok ka sa bitag ko. Ang mga mata ko, parang sukatan. Ano ang hindi makita? Panalo na ako. Nagtapos ako sa kurso ng disenyo ng alahas. Talaga pang ang nag-aral ako ng sining ng pagtaya sa hilaw na bato. Kendra Sue, siguradong matatalo ka. Kuya, sana maprotektahan mo ang iyong dangal. Pinili ko na. Pinili ko na rin. Hindi pwede ang malaking piraso, basura lang yan. Mas maganda ang kalidad ng mas maliit. Binibini, naiintindihan mo ba kung paano gumagana ang pagtaya sa hilaw na bato? Hindi ito tungkol sa bigat. Tama. Tumahimik ka. Ang manugang kong babae ang pumili nito. Kahit basura pa yan. Ito pa rin ang kayamanan ng pamilyang Wu. Nanay, sa tingin mo ba si Kendra ay nagkamali ng hula? May nasabi akong mali. Sasampalin ko ang sarili ko. Sige, hiwain mo na. Imperial Green. Ang pirasong ito ng Imperial Green ay isang beses lang makikita sa isang siglo. Panalo ako sa round na ito. Wow, kahanga-hanga ang lakas ng boses mo. Talaga kang magmayabang. Itong maliit na bagay lang. At ito na ang matatagpuan isang beses sa isang siglo. Huwag ka nang magpanggap. Hayaan mong bigyan kita ng payo. Alamin mo kung kailan titigil. Kung hindi, kapag nauwi ka sa tambak ng basura, pagtatawanan ka ng lahat. Napakapangkaraniwan pero napakakumpiyansa. Hiwain mo ang sa akin. Hayaan niyong ipakita ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na kadakilaan. Hayaan mo na, may mga taong mapilit lang na ipahiya ang sarili. Hindi natin siya mapipigilan, di ba? Hiwain mo na. Umiwas ka, hayaan mong gawin ko. Wala talaga. Halika ka, Anderson Wu. Anderson Wu, paano ako mas masama kaysa sa kanya? Gusto mo bang ipaalala ko sa'yo ang mga nagawa mo? Nakakadiri ka talaga. Hindi ka man lang karapat-dapat kahit isang hibla ng buhok ng asawa ko. Isa ka lang talagang taya, natalo siya. Kaya natulog ka sa akin. At paglaruan ko, pakialam ko kung gusto mo o hindi. Kendra Sue, kontrolin mo ang lalaki mo. Ang sabik mo naman. Ganoon mo na ba kamahal ang asawa ko? Nagdulot ito ng matinding hiya kay Carter Lin. At hindi malinaw kung ano talaga ang gusto ni Camila Sue na gawin. Malinaw na hindi niya mahal si Anderson Hu. Pero iginigiit niyang makuha siya. Bukod pa rito kapag pinagsama. Sina Carter Lin at Anderson Hu. Sinumang may mata ay mas pipiliin si Anderson Hu. Pero si Camila Sue, talagang gusto niya ang lalaking baog. Sa bawat pagkakataon bago matapos ang mga bagay. Kailangan pa niyang tulungan si maliit na Carter Lin na tumayo. Napakawalang kwenta. Baog ka. Pasensya na, hindi ko napigilan. Tumahimik ka. Anderson Wu, hindi mo siya pwedeng saktan. Akin ka na ngayon. Kailangan mong sundin ako. Hindi pa ito tapos. Huwag kang mag-alala. Patuloy mo lang hiwain.
Diyos ko, ito ang pinakamalaking piraso ng hilaw na jaded na nakita ko sa buong buhay ko. Ito ay nagkakahalaga ng bilyon. Sabi ko na sa iyo, ang mga mata ko ay parang sukatan. Hindi lang ako magaling sa pagtatasa ng mga kayamanan. Magaling din ako sa pagtaya sa mga bato. Sino mang interesado sa paglalaro ng tayaan sa bato, pwede kayong lumapit sa akin para sa payo. Nasuri ko na, ang batch na ito ng mga hilaw na bato ay pawang mataas ang kalidad. Gayunpaman, ang bayad sa konsultasyon ko ay hindi mura. Gagawin ko. Ang pangatlo sa kaliwa. Nakuha ko. Lumabas na, lumabas na. Isa pa. Maaari mo bang tingnan kung makakapili ka rin ng isa para sa akin? Ako ay isang negosyante. Magbayad ka lang sa akin at sa iyo na iyan. Natanggap ang alipay, 100,000 piso. Ito, at ito, ang tatlong ito, ay pawang magaganda. Hindi ba't napakarami nito? Kung ayaw mong kumita, hayaan mong kumita ang iba. Ibibigay ko sa iyo ang bayad sa konsultasyon mo. Okay ba iyon? Ang tatlong hilaw na bato na ito, may iba pa bang interesado? Gusto ko sila. Hindi. Gusto ko sila. Bibilhin ko sila. Hiwain mo para sa akin. Hiwain mo ulit. Huwag mong sayangin ang lakas mo. Ang mga pirasong iyan ay mga basura lang. Kendra Sue. Niloloko mo ako. Sinabi mo lang natulungan kitang maghanap ng bato. Nakahanap naman ako, di ba? Hindi mo naman sinabi. Natulungan kang maghanap ng batong makakagawa ng hiyas. Naglalaro ka lang sa mga salita. Nawala na lahat ng pera natin. Ibalik mo ang bayad sa mga bato. Pasensya na. Naipadala na ang pera sa account ni Miss Kendra. Kailangan mong kausapin si Miss Kendra. Pansamantalang hindi available ang mga refund. Hindi sa'yo ang mga batong ito. Nauna nang binili ni Miss Kendra ang lahat ng bato. Ngayon naintindihan ko na. Kaya pala, inihanda mo na ang lahat mula umpisa. Sinadya mong lokohin ako para makuha ang pera ko. Paano mo nasabing pera mo iyon? Malinaw na iyon ang perang. Niloko mo mula sa pamilya Ho. Tinutulungan ko lang ang pamilya Ho na makuha ang orihinal na sa kanila. Kung kaya mong manloko, mas magaling ako dyan. Kendra, ang galing mo. Ikaw na ang aking nag-iisang hipag. Kendra, ang galing mo. Michaela, kapatid mo rin ako. Gusto mo bang maging single ako habang buhay? Ito ang aking manugang. Hindi ba siya kahanga-hanga? CJ, tapos na ang usapan. Tara na. Kinuha mo na ang pera ko tapos alis pa kayo. Hindi maaari. Walang aalis ngayon. Mag-ingat ka. Anak, Kuya, nang aapi ka sa mga tao ko, siguro pagod ka na sa pamumuhay. Kendra, parang malubha ang kalagayan ni Kuya. Guillermo, bilisan mong tumawag ng pulis. bilisan mo, umalis na. Tumigil ka dyan. Gising na, anak. Tumakas sila. Masama ito. Hindi natin pwedeng hayaang makatakas si Carter Lynn. Kung hindi, mapapahamak si Anderson Wu. Kuya, ate, bakit niyo ako hinahawakan? Habulin si Carter Lynn at Camila Sue. Ang katawan ko ay matagal nang nababad. Sa mamahaling halamang gamot sa loob ng maraming taon. Ang paghalik sa akin ay makakatulong na pahabain ang kanyang buhay. Huwag mong isipin ng sobra. Walang maling pagkakaintindi dito.
dalhin muna natin si Anderson sa ospital. CJ, hindi tayo makakaalis. Naputol ang brake line. Nanay, yung kotse, hindi ko alam kung paano. Gumawa lang ako ng kaunting magic trick kanina. Naniniwala ka ba? Tapos hintayin mo. Mahuhuli sila ng pulis dito. Dadalhin ko muna ang kapatid mo sa ospital. Hindi na nuloko ang mga mata ko, di ba? Siguro nag-hallucinate lang ako. Paano nawala na lang bigla ang dalawang buhay na tao? Masakit talaga. Totoo ito. Hindi ordinaryong tao si Kendra. Ituring mo siyang ninuno. Siya na talaga ang ninuno. May ninuno na ang pamilya natin ngayon. Tara na. Sa ospital. Sa ospital. Ang lambot ng mga labi niya. Kendra Sue. Kendra Sue. Paano ka mamamatay? Hindi kita hahayaang mamatay, Kendra Sue. Kendra Sue. Ayokong mamatay. Baka kasi umiyak ka hanggang mamatay. Ay, Diyos ko. Isang lalaki na umiiyak ng ganyan. Di ka natatakot pag pagtawanan ka? Nag-inat lang ako, hindi ako umiiyak. Ikaw. Anong ginagawa mo? Mabilis ka palang maluha. Madali ka lang umiyak. Ang tagal mo nang hinahanap at yan lang ang napansin mo. Medyo tuyo lang ang mata. Ano pa? Medyo malala rin ang pamumula ng mata. Pero minor issue lang naman yan. Magpahinga ka lang ng mabuti sa gabi, gagaling ka rin. Hindi mo ba nakikita na parang? Kuya. Ang sweet nyo naman sa araw-araw. Nagiging close kami. Ikaw ang sumira. Anong sabi mo? Wala. Bakit ka nandito? Nandito ako para maghatid ng mensahe. Sabi ni Mama. Anak, sumakit ba ang bato mo? Siguraduhin magpahinga ka ng mabuti sa ospital. Huwag mong hayaang masira ang mga bato mo. Sa murang edad, kung mangyari yan, ipapakasal na lang namin ulit ang asawa mo. Naihatid ko na ang mensahe. Umalis ka na. Sige. Isa pa pala. Nakawala ang anak sa labas ni Dad. Mag-ingat ka. CJ, Alis na ako. bata ka talaga. Nagmamakaawa ako. Pakawalan mo si Carter. Nadala lang siya ng bugso ng damdamin. Basta't hindi mo siya aidmanda. Kaya kitang bigyan ng lahat ng pera ko. Iniisip mo bang ako ay isang taong kulang sa pera? Hindi ko talaga ito palalampasin. Anderson, nailigtas ko na ang buhay mo noon. Dahil lang sa pagligtas ko, sa buhay mo noon. Pwede mo bang pakawalan si Carter ngayon? Nakakabuwisit. Kailan pa naging si Camila Sue ang nagligtas kay Anderson Ho? Noon, malinaw na si Camila Sue ang nanakit kay Anderson Ho. Dahil lang noong panahong iyon, nang mahulog si Anderson sa tubig, nagising si Anderson. Kaya si Camila Sue, wala nang nagawa kundi magpanggap na siya ang nagligtas sa kanya. Kawawang tanga, akala niya talaga si Camila Sue ang nagligtas sa kanya. Huwag mong gamitin ang nangyari noon para i-blackmail ako. Sa tingin mo ba talaga, wala akong alam? Imposible. Walang paraan para malaman niya. Tungkol sa nangyari noon para saktan ako, alam ko ang lahat. Ang dahilan kung bakit kita pinanatili sa tabi ko ay para lang gamitin ka. Para mahuli ang utak sa likod ng pananakit sa pamilyang Ho. Ngayong nahuli ko na siya. Pwede ka nang umalis. Hindi mo inaasahan yan, no? Ang talino mo pala talaga. Pero, bakit inabot ka ng mahigit 10 taon para mahanap ang utak? Si Kendra ba? Si Kendra ba ang nagsabi sa'yo noon na sinaktan kita, imbes na iligtas ka, dahil kinamumuhian niya ako, kaya iyon ang sinabi niya. Hindi mo talaga siya pwedeng paniwalaan. Siya ang asawa ko.
Akala mo ba hindi ko siya paniniwalaan? At ikaw ang paniniwalaan ko. Walang paraan para pakawalan ko si Carter Lynn. At mas imposible pa, nabigyan siya ng pagkakataon, nasaktan ang pamilya ho natin. Sige, hindi ko inaasahan na ganyan ka kawalang puso. Nagkamali ako sa'yo. Sana, hindi mo pagsisihan ang desisyon mo ngayon. Hello. Nakausap ko na siya. Hindi pa niya natutuklasan ang pagkatao mo, pero nabuking na si Carter Lynn. Dahil nabuking na si Carter Lynn, gamitin na natin siya sa huling pagkakataon. Malinaw na si Anderson Ho ang may sakit. Bakit parang nasa kulungan ako? Gusto ko nang umuwi. Ang kama sa ospital ay hindi kasing komportable ng kama sa bahay. Bakit hindi ka na lang muna umuwi? Darating si Guillermo para alagaan ako. CJ, Bro, tingnan mo ang dala ko para sa'yo. mabuting kapatid, iiwan ko sa iyo ang kuya mo. Aalis na ako. Huwag naman. Asawa mo siya. Mas dapat mo siyang mahalin. Ano pa ang silbi ko sa pag-aalaga sa kanya? Ang magmahal ay parang pag-aalaga sa isang bulaklak. Habang mas inaalagaan mo, mas lalo itong namumulaklak. Kaya ang pagpapakawala paminsan-minsan ay hindi naman masamang ideya. Aalis na ako. Gumawa si mama ng sabaw. Bumangon ka. Para saan? Matulog ka sa gilid na ito. Bro, may sasabihin ako sa'yo. Sobrang possessive mo. Hindi mo nga ako pinapatulog sa kama na tinulugan ng asawa mo? Tulungan mo ako. Masakit na masakit ang tiyan ko. Tulungan mo ako. Huwag kang mag-alala. Dadaling kita sa doktor. Anderson Hu, nagdagdag ako ng kaunting lason. Sa gamot mo na pwedeng ikamatay mo. Kahit nasa ospital ka pa, walang makakapagligtas sa'yo. Gusto kong mamatay ka. Salamat, nurse. Bro, kumusta ang pakiramdam mo? Bro, huwag mo akong takutin. Doktor. Doktor, bilisan mo. Simula ng resuscitation, kunin ang defibrillator. Gumising ka, kuya. Lakasan ng power. Kendra, malapit nang mamatay ang kuya ko. Sino sa tingin mo ang minamaliit mo? Hanggat nandito ako, hindi ko siya hahayaang mamatay. Paumanhin po, ginawa na namin ang lahat. Okay lang. Alam kong limitado ang kakayahan ninyo. Normal lang na hindi ninyo siya mailigtas. Huwag ninyong sisihin ang sarili ninyo. Oras ng kamatayan, hating gabi. Kuya. Si Kuya at si Kendra, mayroon pa rin silang pagtingin sa isa't isa. Patay na si Kuya. Hinahalikan pa rin siya ni Kendra. Ginang, hindi mo siya pwedeng halikan. Nolason siya. Maaari kang mahawa. Hinalikan na naman ako ni Kendra. Kendra, hindi ka pwedeng mamatay para sa pag-ibig. Nandito pa kami para sa iyo. Umurong ka. Kendra, bata ka pa. Ikaw. Tingnan mo, gising na ang pasyente. Ano? Mukhang totoo pala ang mga fairy tale. Kung walang siyentipikong batayan, huwag kang gagawa-gawa lang. Ano nang ibig mong sabihin na walang siyentipikong batayan? Nasa harap lang natin ang mga katotohanan. Hindi si Kendra ang gumising sa kanya. Baka naman yung mabaho niyang hininga ang gumising sa kanya. Ako o ang manggagapas ng kamatayan? Sino ang mas malakas? Anak, kumusta ka na? Hindi masyado. Kailangan ko pa ng halik. Ang halik ay pwedeng ibigay ulit. Ganito ka nakasakit pero iniisip mo pa rin ang halik? Mga lalaki talaga, gaya ng inaasahan. Mga hayop na utak ibabang bahagi. Nakipaglaro ka kay Camila Sue. Nalason ka dahil kay Camila Sue. At halos ikamatay mo yon. Gusto pa rin ng halik. Manyak. Anong nangyayari?
Ang kapatid mo at si Camila Sue ay naglalandian sa kwarto ng ospital. Yung babaeng mapanlin lang na yon. Paano siya naglakas loob na akitin pa rin ang kapatid ko? Hindi niya ginawa. Nandito lang ako buong oras. Hindi ko nakita si Camila So na lumapit. Kung gayon, si Kendra ang may ganyang iniisip. Sumpa ko, talagang wala na akong anumang pakikipag-ugnayan kay Camila Sue. Kuya, paano mo nagawang pumasok? Sa pagitan nating tatlo. Umalis ka na agad. Huwag mong pakialaman ang bonding time namin ng asawa ko. Teka, bakit kayong dalawa nagkakakindatan? Gutom na ako. Well, wala lang yan. Kami na ang mauuna. Okay. Lesat, litan. Pangalawang kuya, bilisan mo na. Hindi. Gusto kong manatili at protektahan si kuya. Aalagaan mo siya hanggang mamatay. Pinag-uusapan mo pa ang proteksyon. Tara na. Hindi mo ba nakikita ang sitwasyon? Bilisan mo na at umalis. Kuya. Naku po, Kendra. Well, hindi mapagkakatiwalaan si Guillermo. Nag-aalala ako na baka may iba pang dumating at malason siya. Paumanhin sa abala sa pagtira at pag-aalaga kay Anderson. Sige po. Nga pala. Ang taong naglason sa kanya ngayon ay si Carter Lynn. Nag-aalala ako na baka hindi lang si Anderson Ho ang targetin niya, kundi pati ikaw. Huwag kang mag-alala. Aalagaan namin ang aming sarili. Ikaw na matanda ka. Dahil sa anak mong bastardo, ang anak ko ay nakahiga dito. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa iyo. Makinig ka sa akin. Tingnan mo kung anong gagawin ko sa iyo. Tapos na. Siguradong may hindi makakatulog ngayong gabi. Talaga akong hindi makakatulog. Samahan mo akong makipagkwentuhan. Hoy, tinanggihan ang iyong voice request. Hindi natutulog ang buwan. Hindi ka natutulog. Cute ka na naman, kalbong cutie. Matutulog na ako. Hindi na ako magiging cute na kalbo. Anong problema mo? Ang mga binti ko ay masyadong mahaba. Iunat mo yan. Bakit hindi mo na lang sabihing masyadong malaki ang mundo? Pagtiisan mo na lang. Lahat ng lalaki pare-pareho lang, ang yabang at ordinaryo. Tulungan na kitang tumayo. Siya, bakit ganyan siya tumingin sa akin? Posible kayang. Baka may sipon sa mata ako. Mama, nandito na ako. Nako, anak ko, pagod ka na siguro. Nako, nakakapagod ba ang mga nakaraang araw? Mama, malaki na ako. At tinatawag mo pa rin akong sweetheart. Seryoso. Ay sus, umiwas ka nga, huwag kang hamarang. Anak ko, inaalagaan mo pala ang pasaway na yan. Sa ospital nitong mga nakaraang araw. Nakakapagod para sa iyo. No, ginawan kita ng paborito mong chicken soup. Nilagyan ko pa ng ginseng para lumakas ka. Halika, umupo ka at kumain ng sabaw. Mama, gusto mo ba talaga akong tingnan? Ako ang may sakit dito. Pasensya na. Mayroon akong lazy eye. Nakikita ko lang ang gusto kong makita. Sige na, bro, wala ka na sa puso niya. Halika dito, yayakapin kita ng buong pagmamahal. Ang galing mo, sis. Sama ako sa yakap. Mahal, nitong mga nakaraang araw sa ospital, inaalagaan ang pasaway na yan. Nakakapagod ba para sa iyo? Hindi naman talaga. Kamakailan lang, siya na ang nag-aalaga sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero nitong mga nakaraang araw, kapag nakatingin sa akin si Anderson Ho, parang ang sobrang affectionate niya. Hindi lang niya pinapagawa sa akin na alagaan siya. Sa halip, siya ang nag-aalaga sa akin. Mukhang may malubha siyang sakit. Tingnan mo ang walang kwenta. 6 feet 1 inch kong anak. Ulitin ko. Ako ang may sakit dito. Nakaupo lang para makichismis. May oras ka pa para makichismis. Sa kalagayan ng kapatid mo, paano naman magbubunga ang love life niya? Kahit bitter melon pa rin. Anak, nasaktan ka dahil kay Kendra, di ba? Sa ganitong panahon, dapat magpakita ka ng kahinaan sa harap niya para mas alagaan ka niya. Ganyan dapat. Malambot talaga ang puso ng mga babae. Subukan mong magpaka-cute. Magpakita ka ng huling pag-akit na parang basa. Gawin mo pa yang mas malandi, okay? Ganyan ka talaga, mang-akit ng ibang babae sa labas. Tama. Hindi, mahal. Innocent ako, mahal. Nagkamali ako. Mahal.
Ay naku, ang sakit ng sugat ko. Pwede mo ba akong tulungan? Tulungan mo akong maligo. Tigil, sa utos ng kataas-taasang Panginoon, anong masamang espiritu ang sumapi sa iyo? Hindi ko talaga masolusyonan ang sarili kong problema. Kaya gusto ko sanang humingi ng pabor sa'yo. Hindi ba't nasasaktan ako palagi dahil sa'yo? Sige na, ako na ang magpapaligo sa'yo. Hindi ko akalain. Ang ganda pala ng katawan ng lalaking to. Yung mga dibdib at abs niya. At yung cute niyang puwet kanina. Wow, gusto kong hawakan. Parang yung mga gwapo sa art books. Hindi, Kendra Sue. Kailangan mong kontrolin ang sarili mo. Adult woman ka na. Kailangan mo ng pinakapangunahing self-control. Pasok ka saglit at tulungan mo ako. Hindi magiging angkop. Kaya mo naman yan mag-isa. Sumasakit na ang sugat ko. Hay, sige na. Tutulungan na kita. Naku. Talaga namang ngayon, parang si Empress Wu na nagluluksa, nawawalan na ng katinuan. Hindi ako pwedeng maging ganito kahina. Kailangan kong humanap ng dahilan para makatakas. Nahihilo ako pag malapit sa tubig. Mauna ka ng maligo. Pagkatapos mo, punta ka sa kwarto ko. Para maalagaan kita. Ha? Bakit mo ako hinahawakan habang natutulog? Miss, malinaw na ikaw ang humahawak sa akin habang natutulog. At kagabi, hindi ko alam kung sino, yung kung makahawak sa chest muscles ko. Ikaw, sinasabi mong hinawakan ko. Yung chest muscles mo. Kagabi, hindi lang basta hinawakan mo ako. May iba ka pang ginawa. Ayaw. Wag mong sabihin. Hindi mo lang ako hinawakan. Kinagat mo pa ako. Lanan. Hindi ako yun. Panaginip mo lang yun. Kagabi, panaginip ko lang ay, inihaw na manok. Paano naging kagat sa dibdib? Di ko na kaya to. Hoy, so, tungkol sa kagabi, anong gagawin natin? Tingnan mo dito, may kagat pa nga. Hindi kita pinilit. Kusang loob mo iyang ginawa. Anong kinalaman ko dyan? Kalimutan mo na lang ang kagabi. Hoy, Klasikong dahilan ng player, magaling ka na dyan. ano pa bang masasabi ko? Gusto mong kagatin din kita? Sige sa akin. Pantay na tayo. Kuya. Sabi ng pangalawang kuya ko, makikipagkita siya. Sa jowa niyang transgender, hindi pa siya bumabalik. Kendra, nakikiusap ako sa'yo. Iligtas mo ang pangalawang kuya ko. Huwag ka munang magpanik. Mahal, bilis, iligtas ang ating anak. Dadalhin ba kita sa ospital ngayon? O hindi? Sa pananaw na materyalista. Ang batang ito, hindi dapat umiral. Alam kong gusto mong makipaghiwalay sa akin, pero ang batang ito ay dugot laman mo. Handa ka bang panoorin? Siyang mawala, na lang sa mundo, nang ganoon na lang. Pare, nakikita ang blood pack mo. At transgender ka, paano ka mabubuntis? CJ, dahil alam mo na, kailangan ko sigurong sundin ang payo ni Carter Lynn. Ang barko papuntang Timog Silangang Asya ay darating ngayong gabi. Si Carter Lynn na naman? Delikado ito. Nasa panganib si Guillermo. Ang tanga-tangang si Guillermo ho. Alam na alam niyang manloloko ang taong iyon. Pero pumunta pa rin siya para makipagkita. Gusto na ba niyang mamatay o ano? Hindi naman talaga siya mamamatay. Ibebenta lang siya sa Timog Silangang Asya. Gagawin siyang taong gustong mamatay. Pero hindi niya magawa kahit anong pilit niya. Kawawang pangalawang kuya. Tama na. Tama na ang pagluluksa sa kanya.
Bitawan mo ang lalaking yan. Ako na ang bahala dito. Hindi ko alam kung paano. Nabitawan ko lang. Kendra, nandito ka na rin sa wakas. Halos ikamatay ko sa takot. Ikaw pa ang may sabi niyan. Paano mo nagawang pumunta dito ng mag-isa? Ang kapal ng mukha mo. Pinilit niya akong makipagkita sa kanya minsan. Doon lang siya pumayag na makipaghiwalay sa akin. Sumama ako kasama ang mga kaibigan ko. Pagkatapos niya silang paalisin, sinubukan niyang ibenta ako. Ang bastos mong babae. Nakakadiring halimaw ka. Puta, gago. Ano ka ba talaga? Paano mo nagawang subukang akitin ako? Wow, ang babastos ng mga salita mo. Tumahimik ka. Kahit pa dumating sila, hindi rin makakatulong. Hindi niya ako matatalo. Sa lahat ng martial arts, ang bilis ang susi sa tagumpay. Malakas talaga ako. Ikaw. Halika dito. Ang bilis mo. Wow. Anong material to? Ang realistic. Hoy, ibahagi mo sa akin agad. Turuan mo akong gumamit ng mga advanced techniques. Ngayon na, ito na ba talaga ang oras para pag-usapan to? Pasensya na, bro. Ito na ba ang oras para pag-usapan to? Kalasin mo ako. Akala ko gusto mo naman to. Sige na. Bahala ka sa buhay mo. Ano ba to? Naku, ang lakas ng tama mo. Ano yung lumipad? Isang ngipin. Kendra, nandito na ang pulis. Umalis na tayo dito. Tatawag ako sa pulis, sinaktan mo ako. Nakita mo ba akong sinaktan siya? Hindi. Sino ang sumakit sa kanya? Hindi. Kung hindi mo ako sinaktan, paano ako mapupunta sa ganito? Nahulog ka lang mag-isa. Simula ngayon, tandaan mong lumakad sa tamang landas. Ang mga baluktot na landas, nagiging sanhi para madali kang mahulog. Ikaw. Kayo lahat. Ang huli mo. Nanay. Tabi ka nga sa akin. Ay nako, ay, baby ko, nagpagod ka. Laging nauulit ang kasaysayan. Napagod ka ba? Nanay, muntik na akong hindi makauwi. Umurong ka nga. Tatay. Upo, upo, upo. Nanay, hindi mo na ako mahal. Hindi ba pwedeng? Hindi kasing baba ng IQ mo. Ang pag-arte mo, malinaw na alam mo, na ang transgender girlfriend mo, ay hindi magandang tao. Tapos sumusugod ka pa sa kapahamakan mo. Wala talaga akong awa sa iyo. Wala ring awa, ako rin. Bigyan mo naman ako ng dignidad, please. Sa totoo lang, ang nangyari ngayon, ay plano lahat ni Carter Lynn. Hindi makakataka si Guillermo dito. Kawawang Guillermo, nakiss na naman ng transgender. Nagtataka ako kung gaano kalaki. Ang psychological shadow ng bunso kong kapatid. Salamat, Diyos ko. Hindi mo lang ako iniligtas, kundi pinahiya mo pa ako. Ako, hindi na ako mabubuhay. Ano ba ang ginawa ko? Maganda ako at mabait. Paano naman kita mapapahiya? Ano? Kailangan ko pa bang bigyan ka ng good person card? Nakakita na ako ng T-Good Person card. Online daddy. Hindi naman yata compliment iyon. Si Carter Lynn na naman. Sige, naintindihan ko na. Narito na po, may isa pang matapang dito. Nagtatangkang makipagkita kay Carter Lynn. Nakakabilib talaga. Mahal, pakinggan mo ang mga dahilan ko. Hindi. Pakinggan mo ang paliwanag ko. Nakipagkita ako sa kanya para akitin siyang lumabas at iparesto. Hindi ko talaga papayagan si Carter Lynn. Nasaktan kayo, kahit anak ko siya o hindi. Kailangan niyang panagutan ang mga ginawa niya at harapin ang mga kahihinatnan. May announcement ako. Naaresto na si Carter Lynn. Mula ngayon, ang aming pamilyang Ho ay magkakaroon na rin ng kapayapaan at mamumuhay ng tahimik. Yehey! Si Carter Lynn ay anak mo. Paano mo matiis na iparesto siya? Hayes, makinig ka sa akin. Nagpa-paternity test ako kay Carter Lynn. Ang resulta ay nagpatunay na hindi siya anak ko. HMPH. Kahit pa anak ko siya, kung may nagawa siyang mali, kailangan ko pa rin siyang iparesto. Kendra, salamat sa pagligtas mo sa aming pamilyang Ho. Ito ang mga regalo mula kay Dad para sa'yo. Wow. Salamat, Dad. Hindi ko matatanggap to. Kaya mo. Kahit pagyuko bilang pasasalamat ay pwede na. Ano ang pinakamabisang luna sa mundo? Isa ay ginto, ang isa naman ay pera. Sa dami ng gintong ito, dapat sapat na para makilala ang sikat na lalaking gusto ko, di ba?
Hindi ko talaga inaasahan na mayroon pa siyang iniisip na panatilihin ang taong iyon. Hindi mo naman siguro ako hihilingin. Nabawin ko to, di ba? Mahaba at mahirap ang daan sa unahan. Kuya, bumili ako ng berdeng sombrero para sa'yo. Pag-isipan mo kung paano ka mas mababa kumpara sa sikat na lalaking iyon. Kung hindi, magpapakasakit ako. Pupunta ako at mag-sponsor sa sikat na lalaking gusto ni Kendra. Nagbibiro lang ako. Heto, para sa'yo ito. Wow! Bakit ka nagbibigay ng ginto sa akin? Narinig ko may nagsabi na gusto nilang makipag-date sa isang sikat na lalaki. Tinutulungan kitang matupad ang iyong hiling. Sino ang nagsabi niyan? Hindi ako. Huwag kang gumawa-gawa ng kwento. Sino ang nagtrador sa akin? Hahanapin ko siya mamaya at tiyak na dudurugin ko siya ng pira-piraso. Makipag-date sa isang sikat na lalaki. Kailangan mong gumastos. Bakit hindi ako ang piliin mo? Libre ako. Laging sinasabi ng mga tao online, ang mga libreng bagay ay ang pinakamahal. Kung hindi mo susubukan, paano mo malalaman kung mahal o hindi? Kahit ano pa ang gusto mo, maibibigay ko sa'yo. Naku. Sa pagkakataong ito, baka talagang mahulog ako. Ang padalos-dalos, sobrang padalos-dalos. Kendra, simula ngayon, hindi ka pwedeng basta na lang humalik sa gwapo kahit kanino mo makita. Mukhang wala talaga siyang pakiramdam para sa akin. Hoy, Malapit na ang birthday ng tita mo sa mga susunod na araw. Umuwi ka para bumisita. Dad, kailangan mo talagang turuan ng leksyon si Kendra, kung hindi dahil sa kanya, na laging tumutulong sa pamilyang Wow. Hindi sana nahuli si Carter Lynn. Si Anderson Wow ay may kapansanan pa rin ngayon. Nakuha na sana natin ang pamilyang Wow. Kasalanan niya lahat. Sinira niya ang mga plano natin. Yung pasaway na yon, laging kumakampi sa mga tagalabas. Hintayin mo lang at makikita mo kung paano ko siya aayusin. yan ang dad ko. Kaya, para sa birthday ng stepmother na yun, anong regalo kaya ang ibibigay ko sa kanya? Paano kung isang daga o isang alakdan? Hihi, bagay na bagay sa ugali ng stepmother. Hindi ko kayang pakialaman siya. Ikaw na bata ka. Bakit ka pumasok sa sala gamit ang kaliwang paa mo muna? Alam mo namang birthday ko ngayon, at hindi ka pwedeng pumasok sa sala gamit ang kaliwang paa mo muna. Ang mahuli ay isa na yun, pero kailangan mo pa talagang sadyay na magdala ng kamalasan sa akin. Sino ba ang gumawa ng patakaran na sa birthday ng isang tao? Hindi pwedeng pumasok sa sala gamit ang kaliwang paa muna? Ito ba yung sinasabi online tungkol sa pagkatanggal sa trabaho dahil sa pagpasok gamit ang kaliwang paa? Pinapayagan kitang magkaroon ng makakain. Kaya dapat magpasalamat ka. Magtrabaho ka ng mabuti. Kaya pala ganito kasama ang stepmother na to. Ay, ikaw. Dahil ang mga bagay ay dumarating ng magkapares, bigyan kita ng isa pang dosis ng kamalasan. Ikaw na bata ka. Ginagawa mo to ng sadya para inisin ako, di ba? Ako. Mukhang maganda itong Pulse Ares. Ibigay mo sa akin ang Pulse Ares. At papatawarin kita tungkol sa pagsagot mo sa akin ngayon. Bakit ko kailangan ang patawad mo? Dati, mabait ako, at hindi ako nagtatanim ng sama ng loob sa iyo. Simula ngayon, pinapayuhan kitang maging mabait. Kung hindi, baka magalit ka sa akin ng sobra, na hindi nakakayanin ng puso mo. May gana ka pa talaga. Kung hindi mo ibibigay sa akin ang Pulse Ares. Nako. Pagpasok ko pa lang, naririnig ko nang sinisigawan mo si Kendra. Ano bang nagawa ni Kendra para magalit ka sa kanya? HMP.
Kahit na siya ay kasal na at bahagi na ng ibang pamilya, parang tubig na ibinuhos. Ako pa rin, ang nakatatanda sa kanya. Paano siya naglakas loob na sumagot sa akin? Nay, ginawa niya ako ng mali. Pagpasok ko pa lang, ginamit niya ang dahilan na nauna ang kaliwang paa ko pagpasok para agawin ang pulseras na bigay ni Lola. Ano, walang hiya. Ikaw. Bata pa kasi at hindi marunong magsalita ng maayos. At ako naman, hindi ako magaling magsalita, kaya mananahimik na lang ako. Okay, ho. Kayo. Hindi naman ako ang dahilan kung bakit siya nagkasakit, di ba? Walang kinalaman sa iyo yan. Matagal na siyang may sakit. Ikaw. May sakit siya, malubhang sakit. Malamang, 2 taon na lang ang itatagal niya. At, ang mistress ni Zachary Sue, ang dahilan kung bakit siya nagkaroon ng tuberculosis. Noon, sinadya ng mistress na iyon, na gamitin, ang mga gamit ng pasyenteng may tuberculosis, at ibinigay sa kanya para gamitin. Doon siya nahawa sa sakit, hindi na ito gumaling. Nakakahawa ba ang sakit niya? Buti na lang, hindi nakakahawa ang kondisyon niya. Kung hindi, matagal na siyang hiwalayan ni Zachary Sue, at pinakasalan ang mistress. Malapit nang magsimula ang banquet, dapat na tayong pumunta sa bulwagan. Sumama kayo sa akin. Huwag kayong gagalaw. Hindi ko sinabing pwede na kayong umalis. Tingnan natin kung maglakas loob kayong humakbang. Huwag niyong kalimutan kung sino ang masusunod dito sa bahay na ito. Pigilan niyo sila. Tingnan natin kung maglakas loob kayong hawakan siya. Nay, kayo naman ang mas matanda dito. Nauuna ang mga matatanda. Kayo na muna. Ikaw, ano bang silbi mo? Ha? Aba, pasaway ka. Paano ka naglakas loob na lumaban? Kenreso, ano ang ginagawa mo? Kaya pala ito ang aking Teddy Daddy. Ang nasa isip niya ay puro sex o pagpapanggap na baliw. Sa panlabas, siya ay magalang at maayos, may pinag-aralan, at mapagkumbaba. Totoo nga. Dati, engaged kami. Maya-maya, dahil sa paglalandi niya, nakipag-break ako sa kanya. Nagpadala pa siya ng mga litrato mula dito, sa best friend ko. Mama, bata pa po ako. Huwag niyo na pong sabihin yan, at insultuhin ang tenga ko. Tama. Nagkamali ako. Wala akong narinig. Kabataan. Dad, sinubukan lang po ni Auntie na agawin ang bracelet ko, at hindi ako pinapaalis. Kung may ibang nakakita niyan, akala nila babagsak na kayo. Tumigil ka. Walang kwenta. Paano naman ako babagsak? Bakit parang iba ka na? Hindi ka na talaga anak ko. Hindi magiging spoiled sa akin ang anak ko. Matanda ka na, tumanda ka na, pero matalas pa rin ang paningin mo. Dad, hindi ako ang anak mo. Kung hindi ako, sino pa? Noong 7 taon ako, pinilit mo si nanay na magpakamatay, at pinatira mo ang kabit. Noong 10 taon ako, iniwan mo ako sa ampunan, para mag-isa akong mabuhay. Noong 20 taon ako, pinilit mo akong magpakasal sa pamilya ko. Pinilit. Tumahimik ka. Huwag ka nang magsalita. Dad, naniniwala ka ba na anak mo ako ngayon? Kung hindi ka pa naniniwala, mayroon pa. O sige. Naniniwala ako. Anak kita. Malapit nang magsimula ang banquet. Pumunta ka muna doon. Ikaw na bata ka. Sinadya mong pagbukaing masama ako. Hintayin mo lang ang banquet. Pagbati. Sa iyo rin. Kayo na po, huwag mag-atubiling. Nay, ito ang regalo na inihanda ko para sa iyo. Nako, ang aking mabuting anak ang pinakamaganda. Wow! Ito ay mataas na uri ng jadete. Nagbibigay ng napakamahal na regalo. Si Miss Camila ay tunay na magalang sa magulang. Nagtataka ako kung ano ang kay Kendra, ang inihanda bilang regalo para kay nanay. Hindi naman masama. Kendra Sue, nabaliw ka na ba? Ito, ang regalo na inihanda ko para kay tita. Isang katotohanan. Isang piraso ng kalusugan. Ang ibig sabihin ng isang katotohanan ay, peking pulseras ito. Walang ganoong bagay na jadete na hindi masisira kahit mahulog. Umaasa rin ako na si tita ay makikita ang tunay na ugali ni Camila Sue. Sa lalong madaling panahon, isang piraso ng tunay na kalusugan. Iyan lang ang hiling ko para sa iyo. Huwag hayaang ang pagsusuot ng peking pulseras ay makaapekto sa iyong kalusugan. Kumusta naman ito? Ang aking taos puso, regalo, ay hindi naman masama, di ba? Miss Kendra ng pamilyang Sue.
Siya ay tunay na magalang sa magulang, hindi ba? Kendra Sue, hindi mo lang matanggap na umuunlad ako. Tinawag mong regalo na pinaghirapan ko para kay nanay. Napekeng, napaka-vicious mo. Huwag mong kalimutan, isa akong vlogger sa pagtatasa ng kayamanan. Kung sa tingin mo ay naninirang puri ako sa iyo, kunin mo at ipa-authenticate. Tumahimik ka. Kahit na ang aking anak ay nagbigay sa akin ng peke, mas mabuti pa rin iyon kaysa sa wala kang ibinibigay. Sino ang nagsabing nagbabalak akong magbigay ng wala? Ito ay 20 milyong dolyar na puso ng karagatan na kwintas na diamante. Ito ay orihinal na regalo na nais kong ibigay kay tita. Ngunit tita, ang iyong saloobin sa akin ngayon ay hindi mukhang mabuti, hindi ba? Kaya, nagpasya ako. Nabawiin ang regalo. Dalhin mo dito. Tita, talagang mahal mo ang pera. May kasabihan, ang isang ginoo ay mahilig sa yaman. Ngunit nakukuha ito sa marangal na paraan. Ngunit kapag ang mundong tao ay mahilig sa yaman, hindi sila nagmamalasakit sa asal. Dapat akin yan. Nay, kalma lang, Nay. Mag-isip ka muna ng mabuti. Kendra Sue, paano niya nagkaroon ng pera? Pambili ng ganyang kamahal na diamond necklace. Siya, gusto ka lang niyang ipahiya. Tama siya. Ako. Sinadya ko talaga. Totoo ang kwintas, pero hindi ko ibibigay ang ganyang kamahal na bagay sa isang masamang madrasta. Ginawa ko iyon para asarin siya. Ang regalo na to, gusto kong ibigay sa kaibig-ibig, pinakamatamis, at pinakamatalinong babae sa kasaysayan. Ang hipag ni Micaela Ho. Ako. Ikaw. Kendra Sue, brat ka talaga. Papatayin kita sa hampas. Tingnan ko kung sino ang magtatangkang hawakan ang aking manugang. Elre Regan. Kahit na si Kendra ay kasal na sa pamilya niyo, pamilyang Ho, anak ko pa rin siya. Sa tingin ko, may karapatan tayo na disiplinahin siya. TSK, ito ba ang tawag mo sa disiplina? Malinaw na pang-aapi to. Camila, malinaw mong sinabi na hindi welcome ang kapatid mo sa biyenan niya. Pero sa nakikita ko, mukhang gusto naman siya ng biyenan niya. Dahil magaling silang magpanggap. Si Mrs. Reagan, pinaka-importante sa kanya ang panlabas na anyo, kahit na hindi niya gusto si Kendra sa bahay. Kapag nasa labas siya, kailangan pa rin niyang panatilihin ang panlabas na anyo. Pag-isipan mo, kung ang pamilyang Wow talagang paborito si Kendra, paano naman si Anderson? Tama. Naku. Ang galing ng saan na to, mas malasa pa kaysa sa Westlake Longjingti noong 82. Nambabastos ka ba? Tungkol sa alak ang sinasabi ko. Pero kung gusto mong personalin, Mapanlinlang ka pala, mas magaling ka pa sa akin, ha? Ikaw, talagang mapanlinlang ka. At walang hiya. naku naman, nananira ka na naman. Sige na, pakinggan mo. Paano ako naging mapanlin lang? Noon, ako dapat ang pakakasalan ni Anderson Wow. Kung hindi ka lang walang hiyang, umakyat sa kama ni Anderson Wow. Pinilit siyang pakasalan ka. Malamang ay kinamumuhian ka niya, di ba? Kung hindi, bakit wala siya rito kasama ka sa birthday party ng nanay ko? Sino ang mag-aakala na si Miss Kendra ay magiging ganitong klaseng tao? Bakit ka umiiyak? Ang pagpapakasal kay Anderson Wow ay magandang bagay. Kapag napatumba natin si Anderson Wow, ang yaman ng pamilyang Wow, ay mapapasa iyo lahat. Pero ayoko pakasalan ang isang tao na hindi ko gusto. Wala kang karapatang pumili. Kailangan mo siyang pakasalan. Una sa lahat, hindi dumating si Anderson ngayon dahil sa trabaho, hindi dahil ayaw niya sa akin. Pangalawa, hindi ako pumasok sa kama ni Anderson. Kayo ang pumilit sa akin na magpakasal sa pamilyang Ho at kayong lahat ang nagsasabi na mamamatay siya agad. Talaga akong curious, paano kayong lahat sigurado na mamamatay siya agad? Oo. Kaya pala ang utak sa likod ng plano laban sa pamilyang Ho ay si Zachary Sue. Si Carter Lynn ay pawn lang ni Zachary Sue. Sa pagkakataong ito, parang talaga, na naghuhukay at naghuhukay sa maliit na taniman ng melon para lang matuklasan ang pinakamalaking melon. Wasak ako. Durog ako. Dali, tawagan mo ang kapatid mo. Kailangan mong ilabas ang impormasyong ito. Sa tingin mo ba si Zachary Sue, papayagan niya tayong umalis? Anong kabalbalan ang sinasabi mo? Ito ang unang beses na nakita ko, ang isang tao na magaling magbaluktot ng katotohanan. Malinaw na ikaw ang naging kabit na nagnakaw ng lalaki ko, at naglakas loob ka pang pumunta dito na nagpapanggap na biktima. Wala ka bang kahihiyan? Anong nangyayari sa akin? Bakit ako nakakakita ng mga bituin sa gitna ng araw? Ang init. Siguro ngayon lang, ako nilaso ni Camila Sue. Kendra, okay ka lang?
Ang ganda ng bituing ito. Michaela, siguro masyadong nakainom si Kendra mo. Dali, iuwi na natin siya. Iuwi na siya. Hoy, hindi pa nga tayo nakakakain ng birthday cake. Bakit kayo nagmamadaling umalis? Oo, Kendra. Bihira ka lang umuwi. Manatili ka pa ng kaunti. Malakas ang gamot na ito. Maya-maya, si Kendra So ay mawawalan ng kontrol sa harap ng lahat ng bisita at magpapakaladkad sa isang lalaki. Sa mga oras na iyon, hindi lang siya mapapahiya, kundi hihiwalayan din siya ni Anderson Wow. Kung wala si Kendra So na tutulong sa pamilyang Wow, ang pagpapabagsak sa pamilyang Wow ay magiging mas madali. Wala sa inyo ang aalis ngayon. Tignan natin kung sino ang magtatangkang hawakan ng asawa ko. Ayos ka lang ba? Hindi ako ayos. Siya. Nilason niya ako. Gusto niyang mapahiya ako sa handaan. Pakitulungan mo ako. Dadadalhin kita sa ospital. Anderson, huwag mong pakinggan ang mga kalokohan niya. Naiinggit lang siya dahil gusto mo ako. Gusto niyang sirain. Ang imahe ko sa puso mo. Sa puso ko, wala ka namang imahe. Kahit pa meron, mandidiri ako, sasabihin ko sa iyo sa huling pagkakataon, hindi ko kailanman nagustuhan. Paano nangyari yan? Dati, napakabait mo sa akin. Si Kendra Suba. May sinabi sa'yo, mapanlin lang talaga ang babaeng yan. Dati, siya ang nag-agaw sa iyo mula sa akin. Nagsasalita ka ng pabalang. Dati, ikaw talaga ang nagpilit kay Kendra na magpakasal sa pamilya natin. Inosente si Kendra. Si Carter Lynn ay kasangkapan lang. Si Zachary Su ang tunay na utak. Gusto lang niyang sakupin ang pamilyang Ho para makamit ang sarili niyang malalaking ambisyon. Batang pasaway ka, puno ng kasinungalingan. Babaliin kita. Ayos ka lang ba? Ikaw. Sige, paano mo nagawang saktan ako? May tao ba? Halina. Iiwan ko ito sa'yo. Sinumang magtatangkang manakit sa miyembro ng pamilyang Ho, walang matitirang buhay. Masama ang pakiramdam ko. Ang init. Dadadalhin kita sa ospital. Wow! Ang ganda ng Abyss. Ang ganda ng puwet. At ang sexy ng Adam's apple. Ang napakagwapong lalaking ito ay pala ang aking asawa. Gusto kong mahawakan. Gusto kong halikan. Kendra Su. Normal na lalaki ako. Huwag mo akong inaasar. Dadadalhin kita sa doktor. Ayoko ng doktor. Gusto kita. Sigurado ka bang gusto mo ako? Sana hindi mo pagsisihan kapag nagkamali ka na. Sigurado ka bang hindi mo ito pagsisisihan? Gusto kong kumain ng masarap. Tumigil ka sa ingay, manatili ka sa tabi ko, matulog ka pa ng kaunti. Anderson Hu. Ikaw. Tayo. Hindi mo maalala. Naalala ko na. Bakit hindi ko makalimutan ang nangyari kagabi? Pero, magaling talaga siya, Hindi maalala. Walang nangyari. Sinungaling. Hindi ako nagsisinungaling. Kung gayon, gusto mo ba ako? Hindi ko gusto. Gusto ko. Masarap sa pakiramdam ang dibdib niya. At magaling din siya gumalaw. Panatilihin siyang male model. Hindi naman masama. Sinungaling. Malinaw na iniisip mong gusto mo ako. At iniisip mo pang ang panatilihin ako bilang male model. Hi. Paano niya nalaman ang iniisip ko? Dahil naririnig ko ang nasa isip mo. Hindi yan totoo. Halimbawa, kung iniisip kong gawin ulit ito ngayon, walang paraan para mahulaan niya yan. Dahil gusto ng asawa ko na gawin ulit. Sumasang-ayon ako sa'yo. Anderson Hu, nagsisinungaling ako. Impossible.
Nako, itong dalawa, saan kaya sila nagpunta? Hindi ko sila maabot sa telepono, at hindi ko sila mahanap kahit saan. Baka may nangyari sa kanila. Nay, huwag po kayong mag-alala. Ang pamilya So ay naayos na, ng kuya ko. Si Zachary So ay umamin na lahat ay sa utos niya. Ayos lang sina kuya at hipag. Nay, Nako, saan kayo nanggaling? Hinihanap ko kayo buong gabi. pumunta kami sa ospital. Kala mo, bumalik kami sa villa para matulog kagabi. Kagabi, ginawa pa niya. Nako. Ay nako, Kendra, huwag mo yang isipin. Kayong lahat. Naririnig niyo ba ang nasa isip ko? HMM. Hindi na ako mabubuhay. Nakakahiya talaga.